misconceptions about the Holy Spirit. Una sa lahat, sabi daw nila, ito isa tong maling akala about the Holy Spirit. Yung Holy Spirit, messenger lang daw yan ng word ni God. Another misconception about the Holy Spirit, sabi naman ng iba, yung Holy Spirit, yan lang daw yung dove nung baptism ni Jesus, yung nag-appear na dove dun. At yung mga iba naman na nagsasabi na wala daw talagang Holy Spirit. Pero teka lang, what's the reality? Ano ba talaga yung totoo? The big fat truth is, yung Holy Spirit na yan, totoo yan. And the Holy Spirit is the third person in the Blessed Trinity. You have God the Father, you have God the Son, and the last but not the least, the Holy Spirit. Ngayon, alam na natin kung sino yung Holy Spirit. At ano ba nagagawa sa atin ng Holy Spirit? Unang-una, God, the Holy Spirit itself, bring us a new heart and new spirit. So, yun yung nagpapabago ng buhay natin. Sabi nga doon sa kwento sa Ezekiel, diba si Ezekiel dinala ni Lord sa isang valley, then nakakita siya ng mga bones. Tapos kinausap siya ni Lord nung nagdadasal si Ezekiel. Sabi ni Lord, Ezekiel, naniniwala ka ba na kaya kong buhayin yan? Then, ano yung respond ni Ezekiel? Sabi ni Ezekiel, Lord, only you can do that. Sabi ko, ikaw lang makakagawa nun. Then, ano nangyari? Pinoprecise ni Ezekiel, then, nagdikit-dikit yung mga buto hanggang sa naging isang katawan ng tao. Tapos sabi ni Lord, Ezekiel, naniniwala ka ba na kaya kong buhayin yung katawang yan? Anong sabi ni Ezekiel? Ganun din. Lord, ikaw lang nakakaalam kung kaya mong buhayin yan. Anong ginawa ni Lord? Pinoprecise niya at ginawa niya. Binigyan niya ng buhay yung katawan na walang buhay. Ganun din sa buhay natin lahat. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng bagong buhay sa atin para mabago ang buhay ng bawat isa at para mas makapaglingkod tayo sa Panginoon. Ano bang effect ng Holy Spirit sa atin? Parang Nokia, connecting people. Si God kumo-connect siya sa atin. Dahil sa pag-connect niya sa atin, na-realize natin at natatagpuan natin ang relationship natin kay God. At dahil dyan, nagsisik pa tayo ng mas malakas na relationship kay God. At dahil sa relationship na yan, mas nakakonekta tayong mga people, ng mga anak ng Diyos, na mas mag-connecta pa sa isa't isa dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan ang nagagawa ng Holy Spirit sa atin, union with God. Dahil natanggap natin ang Holy Spirit sa mga buhay natin, mayroon tayong personal relationship sa Kanya. At dahil dyan, meron tayong pagkakataon na maging katulad ni Jesus Christ. At isa pa dyan, dahil katulad tayo ni Jesus Christ, mas nakikita si Jesus sa mga buhay at mga ginagawa natin. Kapag meron tayong Holy Spirit, instant pogi, presence of God inside, new nature. Dahil meron na tayong Holy Spirit sa atin at meron na rin tayong bagong relationship kasama si Jesus, ine-empower niya din tayo na mag-serve ng walang tigil at walang pagod. Parang battery na energizer. We keep on serving and serving and serving and serving and serving and serving. So paano ba natin matatanggap ang power of the Holy Spirit? Bago nating alamin yan, dati pa tinanggap na muna yan ng mga disciples ni Jesus Christ. Kailan yan? Nasusulat yan sa Acts 2 verse 1 to 8. Sabi doon, isang beses nung si Jesus nag-ascend na sa langit, yung mga dabbercads niya, takot na takot. Kasi sa sobrang takot ng mga dabbercads niya, nagkulong sila sa isang kwarto kasi sinasabi nila, naku yari, wala na si Boss Chip, baka tayo na yung isunod. Takot na takot yung mga dabbercads niya, nagkulong sila sa kwarto, tapos hindi nila alam kung anong gagawin, kabadong-kabado sila, pawis na pawis. Kasi isang beses, there comes a strong driving wind. And then, yung strong driving wind pumasok sa kwarto, and there came tongues of fire sa mga ulo nila. And that is the Holy Spirit. And that night, that day, thousands of people were evangelized. Doon, they began to do extraordinary things. Why? Because of the power of the Holy Spirit. Eh tayo, paano natin tatanggapin ang power of the Holy Spirit? Simple lang. Unang-una, we ask. And serving, and serving, and serving, and serving, and serving. Kung gusto natin matanggap ang power ng Holy Spirit, hingin natin kay Lord. Sabay-sabay natin sabihin, Lord, paying Holy Spirit. And what do we specifically ask for? Una, personal relationship with God. At pangalawa, the spiritual gifts
na handang ibigay sa atin ng Panginoon through the gift of the Holy Spirit. So, ano nga bang gifts itong dapat hingin natin kay Lord? Well, ako kasi, ang gift na hiningi ko, wisdom. Anong wisdom? Well, wisdom is saying the right things at the right time. Kumbaga, parang guidance counselor, pero more than that. Ako naman, parang hiningi kong gift nun, yung prophecy. Parang microphone. Di ba? Pag nagsasalita ka doon, napaparinig mo. Same thing. Parang si Lord yung nagsasalita at napaparinig natin yung salita niya at yun yung sinasabi natin. Ganun. Ako naman, healing. Ano yung healing? Di ba yun yung nagpapagaling ng sakit? Parang isang malupit na gamot lang yan. Alam niyo yung Biogesic? Di ba pag masakit yung ulo nyo, or yung puso nyo, joke lang. Pag masakit yung ulo nyo, di ba pag uminom nyo yung Biogesic, ang sarap, lunas. Pero ang healing mas malupit pa doon. Kasi kahit sakit man ng katawan o ng kaluluwa, magagamot yun. Ingat. Ako, isa pa ulit gift na hiningi ko nun, yun yung gift of faith. Alam mo yung gift of faith? Parang lang yung X-ray vision. Diba? Pag X-ray vision, nakikita mo yung mga bagay na hindi mo pa nakikita in person. Parang lang yan eh. Parang mga problema natin, mga nangyayari sa buhay natin, mga failures, mga hurts. Pero, in the end, alam natin na may resurrection pa. Kaya ganun yung faith, ganun yung gift of faith. Mas nakikita natin yung plano ng Diyos kaysa sa mga buhay na nangyayari sa atin. Ako, alam mo yung hiningi ko? Hiningi ko yung pinakagusto na maraming estudyante. Ano yun? Gift of knowledge. Knowledge! Alam ko maraming nag-aaral dyan ngayon. Gustong-gusto nyo to. Ang knowledge ng Holy Spirit, parang Google. Hindi lang Google Chrome. Ito ko mabilis, di ba? Yun. Pero mas mahigit pa to sa Google Chrome kasi ang knowledge is the thing that you would need to know in the right time. Etong knowledge na to, sobrang lupit na lahat alam dahil our God is an all-knowing God. Para sa akin naman, yung hiningi ko, yung gift of miracles. Grabe kasi, dun sa gift na yun, yun yung gift na talagang magsasabi na walang imposible. Lalo na sa lakas ng Diyos. Parang Adidas lang. Sapatos? Sapatos, oo. Kasi hindi ako naka-Adidas ngayon. Nice. Pero sabi sa Adidas, impossible is nothing. And yun yung mismong sinasabi ng gift of miracles na kahit ano pa yan, walang imposible sa Diyos. Boom! Pero teka, huwag natin kakalimutan ang gift of discernment. Ngayon, ano ba yung gift of discernment? Ano yan? Para kasing compass yan. Na-experience nyo na ba mag-camping? Diba? Isa sa mga necessary equipment pag nag-camping ka, compass. Ano ba ginagawa ng compass? Ang compass, ginagamit siya para hindi ka mawala. Ngayon, ganyan ang discernment. Pag meron kang discernment, parang compass. Never kang mawawala. Anumang direksyon, kung nalilito ka, walang panama yan. Basta may compass ka, alam mo kung saan ka papunta. Did you guys understand that? Well, that's like praying in tongues, di ba? Hindi natin naintindihan. It sounds gibberish. Sounds like baby talk or minion speak. Parang walang kahulugan. Pero actually, they mean a lot. Why? Because it's a straight prayer to God, coming from our heart directly to God. It is what St. Paul calls language of the Spirit, the groanings of the Spirit. It's what some saints call the angelic language. And that's how powerful praying in tongues is. Another gift is interpretation of tongues. Hindi lang naman si God ang pwedeng umintindi niyan. God gives the gift also to other people to understand minion speak. And because of that, to mga taong nakakarinig, they're able to share it to more people. And thus, the whole community is empowered. Empowered by the Word of God. Praying tongues, interpreting the tongues. Yan ang mga gifts na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Hingin niyo lahat. Libre to eh. Dahil libre naman ang paghingi ng gift of Holy Spirit, hingin mo na ang lahat. Pero hindi natin to basta-basta marireceive lang. May mga hindrances at mga bagay-bagay na pwedeng makapigil bago natin ito mahingi at matanggap. Kaya meron tayong basketball moves na magpapakita sa inyo
paano naihinder yung Holy Spirit bago natin itong matanggap. First, basketball move. Foul! First, hindrance, unrepentant attitude. I am never wrong. That's why we need to go to confession. Basketball move number 2. Out of bounds! Second hindrance, feeling of unworthiness. Feeling natin minsan hindi tayo kaya patawarin ng Diyos, pero kailangan mo lang pala maging humble at humingi ng tawad. Basketball move number 3. Block. Blocker! Third hindrance, pride. Yan yung ugali na sinasabi mo, I'm too cool for this. Masyado akong maporma para sa gifts of the Holy Spirit na to. Alam mo yung ugali na yun? It hinders you from acknowledging, una sa lahat, that you need God. At pangalawa, it hinders you from feeling His love. Pride. Final, basketball move. Steal! Hindrance number 4, doubt. Minsan, tinatanong natin mga sarili natin, is this for real? Pero, ang kailangan nating tandaan, we need to focus on what's true. God promised His Spirit, and He will never, ever break His promises to His people. And serving, and serving, and serving, and serving. Serve lang na serve, kahit walang time. And serving, and serving, and serving. Dahil na-receive na natin ang Holy Spirit na gumagabay sa ating buhay at nababago pa ang ating buhay. Kaya, tweet lang ng tweet, #bagongbuhay. Dahil empowered na ako ng Holy Spirit, magsaserve ako na mag-serve kahit wala akong time. #bagongbuhay. At dahil natanggap ko ng Holy Spirit sa buhay ko, I'll make sure that I will put all my trust in Him. #bagongbuhay. Nasa buhay ko na rin ang Holy Spirit, kaya wala nang pride. Regular confession na yan. Push na push. #bagongbuhay. At dahil lakas na ng Diyos ang umiiral sa buhay ko, I'll make sure that I'll strive not to be just cool, but to be a cool Catholic. #bagongbuhay. At dahil kahit saan kasama ko ng Holy Spirit, pati sa pagko-commute, magiging mabait at mapagmahal akong kapwang Pilipino. #bagongbuhay. At dahil napaka-powerful ng Holy Spirit, the gift of prophecy, wala akong ibang rason para hindi ipagsigawan ang kagalingan ng Diyos sa buhay ko. #bagongbuhay. Dahil binigyan ako ng Lord ng bagong buhay, itong buhay ito, iaalay ko para sa Kanya. #bagongbuhay. Eh dahil na-receive ko ang gift of faith na sa Holy Spirit, di ka? Eh di ako ibubuhos ko lahat at wala akong ititira sa aking buhay. #bagongbuhay. Alam natin, madaling maging Kristiyano, pero sobrang hirap magpaka-Kristiyano. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. May kasama tayo. That's the Holy Spirit. At siya ang magpapalakas sa atin. Tapos, binibigyan niya tayo ng gifts. At libre ang lahat ng ito! Kaya, hingin nyo na lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, pero tayo man ay madapa o magkasala, bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Katulad na lang na sinabi natin mahal na Pope Francis sa WID 2013 sa Rio. Go! Do not be afraid and serve. Kaya tayong lahat, dapat wala tayong takot. Wala tayong takot na isa buhay, yung bagong buhay na binigay sa atin lahat. Again, this has been Modern Day Prophets, the show that sees the truth in everyday things. Bye-bye!